Sa lahat ng pangalan ni Jehovah, kami ay lumalapit sa inyo sa hapon na ito bilang magkakapatid at isang kongregasyon upang magpasalamat sa tulong ninyo sa amin sa araw na ito. Ganun din ang protection na taglay namin hanggang sa umabot kami dumating dito sa bulwagan upang makapakinig ng iyong salita. Sana'y tulungan ninyo kami, Diyos ni Jehovah, ngayong hapon na makinig ng iyong salita, mga handa ng aming tagapagpahayag at ganun din sa aming pag-aaral ng bantayan upang makinabang kami at magamit namin ito sa aming buhay. Ganun din may bahagi namin ito sa aming mga kakilala o sa mga nakakausap. Sana ay patnubayan kami ng iyong banal na espiritu upang magtagumpay ang aming gawaing pagsamba ngayong hapon. At sana ay tulungan ninyo ang aming tagapagpahayag ng aming pagdiktok ngayong hapon na maibigay niya ang kanyang paksa na mahusay at maunawaan namin ang simple at magagamit namin ito sa aming personal at ganoon din sa pakikitungo namin sa iba. Sana ipatnubayan niyo din ang tagapangasiwa ng aming bantayan ngayong hapon at mailahad at maunawaan namin ang aming paksa. Sana itulungan niyo ang bawat isa sa amin na bukas ang aming isip at ganoon din ang aming puso upang matanggap ang mga paglalaan niyo ngayon sa aming ngayong hapon. Sana itulungan niyo din mga kapatid namin sa buong yatahan ng lupa na nagsasagawa din ng iba't ibang paraan ng paglilingkuran sa inyo. Sana itulungan niyo din sila, lalong-lalo na yung mga kapatid namin na nahihirapan dahilan sa iba't ibang kahirapan at ganoon din sa dahilan ng pagpa-persecute ng iyong kaaway na si Satanas. Sana ipatnubayan niyo sila. At humihingi din po kami ng patawad sa mga pagkukulang na nagagawa namin dahil sa hindi namin kasakdalan upang mapanatili namin ang aming kalinisan sa inyong harapan. At nang ito, Diyos na Jehovah, pinapaabot po namin sa inyo, sana niyo po tanggapin sa pangalan ng aming nagpupunong hari na si Kristo. Ngayong hapon mga kapatid, tayo ay makakapakinig ng
isang public talk. Ang tema ng kanyang pahayag ay sino ang mga kwalipikado bilang mga ministro ng Diyos. At ito'y papahayag ng ating inanyayahang tagapagpahayag sa katauhan ni Jimmy, kapatid na Jimmy Reyes mula pa sa Bergen, Tagalog Congregation. Pakisuyo na bigyan natin ang tanging pansin natin sa kanyang pahayag. Pakisuyo, kapatid Reyes. Sa ating pagministeryo, iba't ibang mga taong ating natatagpuan at nakakausap. Marahil nagkaroon na kayo ng ganitong karanasan o kaya'y nakakatulad nito. Nung kami nasa Pilipinas, gumawa kami sa isang lugar na ang mga taong nakatira doon ay mahilig makipagdebate sa mga saksi ni Jehovah. Isang may bahay ang nagtanong sa brother. Ganito sabi niya, nangangaral kayo at nagtuturo. Bakit? Mga sugo ba kayo? Magalang at positibo ang sagot ng brother. Pero makatuwira naman ang tanong na may bahay. Dahil gusto niyang malaman o matiyak na tayo ay otorisado na angaral gaya ng isang ordinadong ministro ng Diyos. O kaya, baka ang iniisip niya, ang kanilang ministro lamang ng kanilang reliyon ang siyang tunay na ministro. Kaya din ang paniniwala ng iba. Pero iba ang pag-angkin kaysa katibayan na isa'y merong makasulatang kwalifikasyon bilang isa sa mga ministro ng Diyos. Ulitin ko. Pero iba ang pag-angkin kaysa katibayan na isa'y mayroong makakasulatang kwalifikasyon bilang isa sa mga ministro ng Diyos. At ang bagay na yan ay ating pag-uusapan ngayong hapon. Gaya ng binanggit kanina ng ating chairman, politiko lang ating paksa. Sino ang mga kwalipikado bilang mga ministro ng Diyos? Una sa lahat, sino ang inatasan ng kataas-taasang Diyos na Jehovah bilang kanyang pangunahin o punong ministro na kung saan ay magiging parisan ng lahat ng mga lingkod ng Diyos? O kasi mga batid, buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo, Kabanata 20, talatang 28. Kung nara na kayo, ganito po ang sinasabi ko. Kung paano ang anak ng tao ay dumating, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang kaluluwa bilang patubos kapalit ng marami. Pasinin po ang sinabi rito na ang anak ng tao ay dumating, walang iba kundi ang Panginoon Jesus na sinugo ng Diyos na Jehovah. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ang salitang maglingkod sa Ingles ay sinaling minister. At ito ay mula sa orihinal na Gregong salita nga, diakonos. Anong kahulugan ng diakonos? Ayon sa isang referensya, ang term dito ay nakahulugang isang hamak na tagapaglingkod sa isang nakatataas. Gaya ito ng isang katulong sa bahay o isang domestic helper. Gaya din kapag ang salitang diakonos ay ginamit sa ministeryo. Ang pinakasalitang ugat nito ay nakahulugang isang masipag at matyagang nagsisikap upang maglingkod alang-alang sa iba. Anong aral o leksyon ang tinuturo ng teksto nito? Walang iba kundi magkaroon ng tulad Kristong kaisipan o disposisyon na maglingkod kaysa paglingkuran. Ano pa't iniisip na nakabababa sa iba
at huwag maghanap ng sariling katanyagan. Isang napakabuting halimbawa ang iniwan ng Panginoon Hesus tungkol sa bagay na yan at nararapat lamang na tularan natin siya. Tinanggap ni Jesus ang kanyang bigay Diyos na atas o ordinasyon nang siya ay bautismo sa tubig sa Ilog Jordan noong 29C sa edad ng 30 anyos na kung saan siya ay pinahiran ng banal na Espiritu ng Diyos. Sa isang pagkakataon, sa sinagoga sa Nazaret, pinatotohanan niya ang bagay nito nang kanyang basahin ang hula na nasa Isaias 61 at 2. At ganito po siya nasabi, ang Espiritu ng Soberanong Panginoong Jehovah ay sumasa akin sa dahilang pinahiran ako ni Jehovah upang maghayag ng mabuting balita sa mga ako. Pagkatapos basahin, sinabi ni Jesus, sa araw na ito, natupad ang hula. Pasilin ang panilitang pinahiran ako ni Jehovah. Itong katibayan na si Jesus ay inordinahan ng Diyos na Jehovah. At napasilin niyo po ba ang mahalagang gawain na gagampanan ni Jesus? Ang sabi po rito ay upang maghayag ng mabuting balita sa mga ako. Kaya pinasimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo at sa loob ng 3 taon, 3 years and a half, buong sigasig na humayo si Jesus sa palibot ang lahat ng mga lungsod at lahat ng mga nayon na nagtuturo sa kanilang sinagoga at sa lahat ng tao na kung saan naroon ang mga tao nangangaral ng mabuting balita ng karyan at nagpapagaling ng bawat uri ng karamdaman at bawat uri ng kapansanan. Oo, ang tema ng kanyang pangaral ay tungkol sa mabuting balita ng karyan ng Diyos. Pero si Jesus ay hindi lamang nangaral at nagturo sa kanyang sarili, kundi inanyayahan niyang iba na makibahagi sa bigay Diyos na ministeryo. Sa isang makasagisag na paraan, sinabi niya sa mga kapatid na sina Pedro at Andres, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Pansinin niyo salitang, gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Ano marahil ang nasa isip ni Jesus kung tungkol sa gawaing pangaral? Yung mga isda o ang pangisda ay ginagamitan ng lambat. At hindi lang ginagawa ito ng isang individual, kundi ng pagtutulungan ng iba pa. At masasabi din natin na yung mga isda ay hindi lamang nasa karagatan ng Galilea, kundi sa bawat karagatan sa 4 na sulok ng mundo. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang panginaharap na pangglobong gawain, na ito ay gagampanan ng hindi lang ng ilan, kundi ng lubhang karamihan sa lawak na pagbundigdig na pangarap. Naunang tumugon ng 12 alagad o apostoles, kasama na rito sina Pedro at Andres. Silang lahat ay lubusang sinayin ni Jesus at isinugo bilang makwalipikadong ministro na mangaralang karya ng Diyos. Ano ang reaksyon ng mga tao tungkol sa kanilang pangarap? Pagsimabalik, usap po natin muli ang ating Biblia sa Gawa 4:13. Gawa, Kabanata 4, talatang 13. At ganito po sinasabi, nang makita nga nila ang pagkataasan ni ng Pedro at Juan, at napag-unawa na sila'y mga taong walang pinag-aaralan at pangkaraniwan, sila'y namangha. At nakilala nila tungkol sa mga ito na dati silang
kasama ni Jesus. Napansin po ba yung sinabi doon na sila'y namangha? Bakit daw po sila namangha? Sapagkat sila ay walang pinag-aralan at pangkaraniwan. Ang ibig po sabihin nito ay ang mga alagad ni Jesus ay hindi talaga nag-aral. Sabi nga ay no read, no write. Hindi. Si Lucas, isa sa 12 apostol ay isang doktor. Si Apostol Pablo ay isang abogado. Pero ang karamihan ng kanyang mga lingkod ay hindi nakapag-aral o nakakuha ng mataas na edukasyon. O kaya nakapag-aral sa mga rabbinical school noong panahon na yon upang makakuha ng titulo o sertifikasyon na sa ganitong paraan, yun ang gustong mangyari o gustong gawin ng mga leader religyoso para sila'y tanggapin ng mga pangarap. Pero ang totoo, sila'y namangha dahil ang paraan ng kanilang pagtuturo at pagsalita ay katulad kay Jesus. Ay sa bagay pa, ang mga tayo namangha dahil sa naikumpara nila o naihambing nila ang paraan ng pagtuturo ni Jesus at ng mga apostol kumpara sa kanilang mga leader religyoso na ang tinuturo ay mga doktrina ng mga tao. Samantalang ang mabuting balita, ang ministeryo ito ibigay Diyos at nagmumula sa kataas-taas ng Diyos na Jehova. Kaya makabupong nakakahigit ang talagang paraan ng pangangaral at pagtuturo ng Panginoon Jesus at ng kanyang mga apostol. Sa ngayon, tinutularan ba ng mga leader religyoso ang ministeryo ni Jesus, ang kanyang pagtuturo at pangangaral? Bueno, makikita natin na imbis na ituro nila ang tunay na kahulugan ng karya ng Diyos na siyang pangunahing tinuro ng Jesus, na ang tanging pag-asa ng sangkatauhan na sa malapit madali ay mag-ahari upang isagawa ang kalooban ni Jehova at maging pareisong buong lupa. Ang tinuturo nila, ang karya ng Diyos ay nasa puso lamang. At imbis na ituro ang katotohanan tungkol sa Diyos, sinasabi nila, ang Diyos ay isang misteryo. At marami pang iba't ibang kasinungalingan na nagpupasala tungkol sa katotohanan tungkol sa Diyos. At hindi lang yun. Imbis na tularan nila ang pagiging mapagpakumbaba ni Jesus, gaya ng tunay na kahulugan ng ministro, sila ay naghahanap o gusto nila ng mariningal ng mga titulo tulad ng mga katawagan na Your Excellency, Your Majesty, mga reverendo, at yung mga pari ay tinatawag na Father. Bagay na hindi ginawa ni Jesus at ng kanyang mga apostoles. Gayun din, ang mga reliyon ay nasasangkot sa politika. Halimbawa, ganito ang komento ng aklat na The Vatican in the World Politics. Sabi rito natin silipin, no political event or circumstance can be evaluated without the knowledge of the Vatican's part in it, and no significant world political situation exists in which the Vatican does not play an important explicit or implicit part. At yan napatunayan natin sa mga record ng kasaysayan, ang una at ikalawang pantay dinatikmaan, at sa mga araw-araw ng Diyos nasasaksihan natin yan. Pero si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nanatiling hindi bahagi ng sanlibutan. Kumusta naman ang iskandalo sa pananalapi? Gaano kayaman ang mga simbahan ng sangka-Kristyanuhan? Sa aklat na Vatican Billions, sinabi rito ng author, Jesus, the founder of Christianity, was the poorest
of the poor. Maalala natin ang sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ay wala mang mapaghigaan ang kanyang ulo. Roman Catholicism, which claim to be his church, is the richest of the rich and the wealthiest institution on earth. Saan ba nakapokus ang kanilang gawain? Sa ministeryo ba? O sa ibang bagay? Batay sa mga banggit, masasabi natin na ang reliyon sa Kristyanan ay tunay na hindi tinutularan ang halimbawa ni Jesus. Sinabi ni Jesus, maging tagatulad kayo sa akin. Yamang si Jesus ay isang punong ministro ng Diyos, gusto niya na ang lahat ng mga lingkod ng Diyos, ay maging mga ministro din naman. Sa Biblia, lahat ng mga lingkod ng Diyos na mayroong makalangit na pag-asa o makalupa ay tinatawag na mga ministro ng Diyos. Sa 2 Korinto 2:16 at 17, hindi na natin babasahin doon. Binanggit doon na sa diwa kung sino ang kwalipikadong bilang mga ministro ng Diyos. Sa ibang salita, mayroong makakasulatang kahilingan o hakbang na kailangan gawin ng isa upang sa ilubos na maging kwalipikado bilang isang ministro ng Diyos. Mayroong 6 na kahilingan. At isasayin natin yung mga kapatid. Una, pagkuha ng tumpak na kalaman. Gaya ng pinabanggit sa 1:17-3, ang isang taong gastong nakaayon sa buhay na walanggan ay tinutulungan na matuto tungkol sa Diyos at kay Jesus at sa matataas na pamantayan ng Diyos at sa kanyang mga layunin sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Ikalawa, pananampalataya. Kalinsabay ng kalaman ay ang pagkakaroon ng pananampalataya. Gaya ng binanggit sa 1:16, kailangan manampalataya ang isa sa ipatubos na inilaan ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Gayun din, kailangan ng pananampalataya upang palugdan ng Diyos sapagkat ayon sa Hebreo 11:6, imposibleng palugdan ng Diyos kung walang pananampalataya. Ikatlo at kapat, pagsisisi at pagkumperte. Dahil ang isa ay mayroong pananampalataya, pinatutunayan niya ito sa pamagitan ng mga gawa. Isa na rito ang pagsisisi. Pinagsisihan niya ang nakaraang maling landasin, nagbago mula sa masama tungo sa mabuti, at ginagawa ang mga bagay na sinasang-ayunan ng Diyos o kinalulugdan ng Diyos. Sa Gawa 3:19, binanggit doon, kaya nga magsisi kayo at manumbalik upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Sabi sa ating outline, dapat na manumbalik ang isa o kumuha ng hakbang na pagkakumberte upang sumulong sa wastong daan na umaakay sa pagsang-ayon ng Diyos. Ikalima at ika-6, pag-aalay at pagbabautismo sa tubig. Ang pag-aalay ay isang panata na tinatalakuran ng isang kanyang sarili upang gawin ang kalooban ng Diyos nang walang pasubali. Kaya na sinasabi sa Mateo 6:24, si Jehovah ang magiging Panginoon na ng iyong buhay. Gayun din ang nananata ay ginagawa na ito ng pribado sa pagitan niya at ng Diyos na Jehovah sa pamagitan ng panalangin. Ang pagbabautismo sa tubig ay sagisag at pagbaglang patotoo ng naaalay na lingkod ng Diyos. At sa araw ng kanyang bautismo, siya ay inoordinahan bilang isang kwalipikado o diakonos ng ministro ng katataasang Diyos na Jehovah. Ulitin ko, sa araw ng kanyang bautismo,
siya'y inoordenahan bilang isang kwalipikadong diakonos o ministro ng kataas-taasang Diyos na Jehova. Siya'y ministro ng Diyos na tinutularan si Jesus. Lahat na nagsasagawa ng anim na makasulang hakbangin, gaya ng pangitna ay sa pangmalas ng Diyos, ay lubusang kwalipikado bilang isa sa mga ministro ng Diyos. Baguhan man o matagal na sa katotohanan, lahat ng mga lingkod ng Diyos ay tumatanggap ng lubusang pagsasanay para sa ministeryo. Halimbawa, meron tayong 5 mga pagpupulong ang inilaan para masanay ang bawat isa sa biyasang paggamit ng salita ng Diyos. Kaya halimbawa ng ating midweek meeting, buhay at ministeryo Kristiyano ay mabisang at tinatagubilinan. Ang isa para sa mabisang paraan ng pag-aaral, pagbabasa at pagsalita sa madla, pagtuturo at sa ministeryo sa larangan. Meron din mga iba't ibang mga pantanging paaralan sa sino mang ministro na nakakaabot sa mga kahilingan. Halimbawa, ang ating Pioneer Service School ay nilaan para sa mahalagang pagsasanay sa mga pambuong panahong ministro o regular pioneer. Nandiyan din ang Kingdom Ministry School, pagsasanay para sa mga matatanda sa kongregasyon sa kanilang pangasiwa at pagpastol sa kongregasyon ng Diyos. Ang Bible School of Gilead para sa mga misyonero, mga pagsasanay para sa mga misyonero. At ang pinakabagong paralan ay ang School for Kingdom Evangelizer or SKE. Itong paralan para sa lahat ng mga regular pioneer na nagnanais magpalawak ng kanilang ministeryo. Kapwa mga kapatid na lalaki at babae ang sinasanay para maglingkod sa mga lokal na teritoryo kung saan mayroong higit na pangailangan para tumulong sa gawaing pangaral. Lahat ng nabanggit na mga pagkasanay ay inilaan upang maging kwalipikado at mabibisang mga lingkod ng Diyos na Jehova. Bago umakyat sa langit, inihula ni Jesus ang paglubong pangaral. At sinabi niya, ang gawain ito ay mahalagang bahagi ng tanda ng mga huling araw. Pagsiyo, buksan po natin ang Mateo 24:14, ang pinakasaligan ng ating pangaral. At ang mabuting palitang ito ng kariyan ay ipangangaral sa buong tinata ng lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayon ay darating ang wakas. Ipangangaral sa buong lupa o sa lahat ng mga bansa. Natupad ba mula ito? Oo. Ito ay walang pagsalang natupad. Nagsimula sa isang maliit na grupo. Pero ngayon, ayon sa ulat ng ating bagong yearbook, umaabot na sa 8 milyon mga kwalipikadong mga ministro ang nangangaral sa lahat ng mga bansa na may bilang na 240 mga bansa. At nung nakarang taong paglilingkod, sila ay gumugulang 1.93 bilyong oras sa pangaral at nagkaroon ng mahigit na 9 milyon mga Bible studies. Ipinamahagi ang magazine, ang bantayan na naghahayag ng karya ni Jehova na mayroong halos na 59 na bilyong kopya kada buwan at makukuha sa 254 na mga wika. Ito ang magazine na may pinakamalawak na sirkulasyon sa buong mundo. Anong pinakikita ng bagay na iyan? Walang iba kundi ang gawaing pangaral na mga saksi ni Jehova ay lubusang sinang-ayunan at pinagpapalak ng Diyos ni Jehova. Sinabi din ng Jesus na
Ang pangaral ay bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayon ay darating ang wakas. Sa mga huling araw na ito, ginagamit ng Diyos na Jehovah ang kanyang mga ministro upang magbigay ng babala tungkol sa dumarating na kahatulan ng Diyos na hantong sa digmaan ng Armageddon. Yung mga pananagutan ay iniatang sa bawat isa sa atin. Lagi nating isaisip ang sinabi ng Diyos na Jehovah kay Propeta Ezekiel at ito ay mayroong malaking katuparan sa ating panahon. Basahin po natin ang Ezekiel, Kabanata 3, talatang 18 at 19. Kapag sinabi ko sa Balakyot, ikaw ay tiyak na mamamatay, at hindi ka nga nagbabala sa kaniya, at nagsalita upang balaan ang Balakyot sa kaniyang Balakyot na lakad, upang maingatan siyang buhay, palibasa ay balakot siya, sa kanyang kamalian ay mamamatay siya. Ngunit, ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa iyong sariling kamay. Ngunit kung tungkol sa iyo, sakaling mabalaan mo ang Balakyot, at hindi nga siya tumalikod mula sa kanyang kabalakyutan at sa kanyang Balakyot na lakad, siya mismo ay mamamatay dahil sa kanyang kamalian. Ngunit kung tungkol sa iyo, may iligtas mo ang iyong sariling kaluluwa. Kaya ang tanong ay, para sa bawat isa sa atin ay, sinisikap ko ba nagampanan ito sa abot ng aking makakaya? Ano ba't ginagawa ito ng buong pagpapakumbaba at sa motibo ng pag-ibig? Tandaan, sa paggawa nito, ililigtas natin ang ating buhay kasama ng nakikinig sa atin. Bilang ministro ng Diyos, paano natin minamalas ang ating ministeryo? Ayon sa unang Korinto 3:9, binanggit doon na tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Sa diwa ay inilalagay ng Diyos na Jehovah ang kanyang sarili ka-level ng kanyang mga lingkod sa gawain pangangaral. Kaya binanggit doon sa unang Korinto 6, din natin babasahin 7, na si Apollos na nagtanim at buti basahin natin ito lang yung text. Sa unang Korinto 3:6, yun. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang patuloy na nagpapalago nito. Tayo ang nagtatanim sa ating teritoryo sa pamagitan ng pangaral ng mabuting balita, at tayo din ang nagdidilig sa pamagitan ng ating mga RB at mga Bible studies. Pero ang paglago ay hindi nakadepende sa atin anuman ang ating pagsisikap. Ito ay nakadepende lamang sa pagpapala ng Diyos na Jehovah. Kaya sa mga huling araw na ito, talaga bang ginagawa natin ang ating buong makakaya at tayo ay ginagamit ng Jehovah sa napakahalagang layunin niya? Ang gawain pangaral ay alam natin na ito'y napakahalagang gawain na nagliligtas buhay. Kaya may tatanong natin sa sarili, paano ko pa higit na mapapalawak ang aking ministeryo? Sa bagay, iba-iba ang ating kalagayan. Ano man ang ating kalagayan,
ay magagawa natin ito sa abot ng ating makakaya. Kaya tunay na ang gawang ito ay nagpaparangal sa ating Diyos at napapatuloy tayong magsikap upang tayo ay kanyang ituring na talagang mga kwalipikadong mga ministro para sa layunin at paglilingkod alang-alang sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat din kapatid na Reyes sa iyong pahayag. Lahat kami ay napatibay at nakinabang. Bueno, sa susunod na linggo mga kapatid at kaibigan, kayo ay inaanyayahan sa ating regional convention sa Turnersville, New Jersey. Kaya wala tayong pagpupulong na gaganapin dito, kundi lahat tayo ay inaanyayahan sa lugar na iyon. Tayo dadako na sa ating susunod na pagpupulong, pag-aaral ng ating bantayan. Ito'y pangunahan sa ating mga kapatid na Rabulicho. Okay, katulad ng nabanggit, tayo ay mag-aaral ng ating major journal, pag-aaral ng bantayan. Pero nais muna nating umawit ng isang awit na puri sa Diyos na Jehovah. At kung kayo'y nasa kalagayan, nais natin tumayo at awitin natin sama-sama yung awit 117. Ang pamagat niya ay dapat tayong maturuan. Okay? Hango sa Isaiah 50, versikulo 4 at 54, versikulo 3. Kaya kung sa kalagayan kayo